100% na abando ang mapapanood natin ngayon sa 44th o 2025 Jones Cup. Mas malakas at walang iniinda na injury. Hindi kagaya last season, nakaka-recover lang niya mula sa back injury na nakuha niya sa KBL dahil sa taas ng pagkakahulog nito mula sa ere. Isang malaking katanungan naman ngayon kung sino ang target ng anyang Jungkwanjang Red Boosters na Asian import o Pinoy import sa KBL dahil kitang-kita na talagang desidido nga sila na i-terminate ang kontrata ni Javi Gomez sa anyang. Deji Fener, isang shooting guard wingman na naglaro rin sa liga ng bansang Lithuania at nagbabalik ito para sa team ng Strong Group. Maganda ang ginawa ng Strong Group dahil na rin sa talagang karamihan sa mga naglaro sa Jones Cup last season para sa kanilang team ay kanilang kinuha ulit para sa mas mabilisang ensayo. Sanay na ang mga players sa galawan ng isa't isa at limitado nga rin ang araw ng ensayo kaya buti na lang at marami sa kanilang mga dating players ang nagbalik para depensaan ang kanilang championship title. Hindi sila gaanong magkakaproblema sa chemistry. Napawaw nga rin ni Deji Fener ang mga fans dahil na rin sa kanyang mga plays kagaya na lamang dito pasahan sila ni Kiefer ng bola tapos balik dito kay Deji Fener para sa isang alley-oop play. Abando at Deji Fener ang nagtulungan sa play na ito. Nakuha ni Abando ang rebound, nahanap niya ulit itong si Deji Fener, pasa ang bola sa kanya para sa isang 3-point shot. Opensa ng Strong Group, short ang bato ni RJ pero Deji Fener maganda ang pwesto, naka-box out, nakuha niya ang bola para sa isang easy basket 2-point play. Kayang-kaya ni Deji Fener na makapagbigay nga rin ng malakihang ambag sa score para sa team ng Strong Group Pilipinas at masasabi natin na malakas ang ating team pero hindi ito nangangahulugan na 100% na makukuha ulit ng Strong Group ang championship title ngayong taon dahil kita naman natin muntikan talaga na natalo ang ating team sa finals kontra sa host team na Chinese Taipei A. Makakalaban naman ng Gilas Women's National Basketball Team ang Soccer Women's National Basketball Team. Magandang laban ito dahil na rin sa alam natin na malakas ang South Korea at ang Gilas naman hindi basta-basta magpapatalo. Lamang na lamang sa height ang South Korea at lalim ng kanilang bench at kulang nga tayo sa height. Jack Animam ang masasabi natin na nag-iisang solid player natin sa loob ng paint. Upset win ang target ng Gilas kontra sa team ng South Korea at sana magawa nila ito ngayong araw. Vanessa De Jesus, isa nga rin sa solid ang galawan o laro para sa Gilas team at maging ang ibang Gilas members natin. Kayang-kaya na makapagbigay ng magandang ambag. Yun nga lang, lamang na lamang pa rin talaga ang team ng South Korea sa game matchup na ito. Kevin Kiambao nasa US na nga nagpapainit sa Sacramento, nagkaroon ng mga scrimmage games at simula pa lamang ito ng kampanya ni KQ. Nagbabaka sakali na makakuha ng spot at mapabilang sa lineup ng isang NBA team na maglalaro sa NBA Summer League. Kapag nakalusot at napabilang ito sa isang NBA team at nabigyan ng magandang playing time tapos na ipakita niya ang kanyang A-game o best game at nagustuhan nito ng isang NBA team ay hindi nga malayo na makasungkit nga rin siya ng NBA contract. Sana nga lang ay huwag dalhin ni KQ ang pagiging mahiyain at mailabas niya ang kanyang best game dahil nandun na siya at ang pagkakataon nga rin ay limitado para sa mga Pinoy players. Yung maimbitahan nga lang sa minicamp ng isang NBA team ay masasabi natin na mahirap na maibigay o makuha ng mga players sa dami rin ng naghahangad nito at nagbabaka sakali na makapaglaro sa NBA. Isa rin si KQ sa nagpakitang gilas noon sa team ng Strong Group bago ito napunta sa Gilas team. Magandang pagkahanda na rin ito para kay KQ dahil mapapasabak sila sa FIBA Asia Cup at nasabi ni Coach Tim Cone na posibleng gawin niyang key players sina KQ at Carl Tamayo. Yung experience, level ng ensayo at kompetisyon sa USA na makukuha ni Kevin Kiambao ay makakatulong nga rin sa kanya para nasa high level ang kanyang laro pagdating ng FIBA Asia Cup.